assures me it's for my good and for His glory. I love the Lord, and He has promised me He'll work all things for good. Through my tears, I believe that His ways are higher than any of my own. And though my heart aches, He makes no mistake. It's for my good and for His glory. This trust at the end of the story. There's a bigger picture God alone can see. They will take me through this sorrow, for I know He holds tomorrow, and He assures me it's for my good and for His glory. Blessed Thursday evening, Team Focus! Yes! And we are back. Magandang gabi po sa inyo lahat. Kanina medyo meron na tayong technical difficulties. Pero by the grace of God, ay nandito na po tayo ulit. Sama-sama na tayo. Kamusta ang bawat isa? Kamusta Sir Dominic? Bati muna tayo. Yan, magandang gabi po sa inyo lahat. Lalong-lalo natin focus. I hope kayo ay excited sa panibagong episode ng Staying Alive. And of course, shoutout nga pala sa Trusted Timothy na nanonood ngayon yung iba. And of course, sa members ko dyan, sa mga young people dyan sa Team Bravo, Amen. shoutout sa inyo. And of course, sa mga iba pang young people na nanonood dyan, it's either kung ano mang area. I hope kayo excited. Nakita nyo naman dyan sa aming likod. Maganda na yung topic. Yan ang bagong Ha? pag-uusapan natin mamaya. Maganda nga yan ha. Yes. Mainit na naman. Oh, pero mauna ka. Sige, Sige. Yan, sir. Yung pa ba? Ano ba, sir? Ay, shoutout nga pa pala kay Sir Maki. Nagana siya kanina eh. Yeah. Bigla siya And nag-good evening. shout out din sa lahat ng mga viewers natin, North, South, East, and West Corner, and to our viewers nationwide and worldwide. Keep tuning in. I believe this will be a great blessing para sa bawat isa sa iyo. Shout out kay Daniel, kay Isaac, and kay Biang. Hello, web. Sa inyo dyan, tatlo. Yan. Alright. Sound check, sound check. Maganda ang ating mic, pangit ang ating boses. Alright. Shout out din sa lahat ng mga nasa stations, no? Sa lahat ng mga nagpapasa na ng picture ng mga Team Focus dyan. Magandang gabi sa inyo lahat. As much as possible, magandang makasama kayo sa ating Google Meet. Yan. Google Meet para patuloy tayong nakikita kayo dyan. Alright? Ganun din sa ating Studio Live audience. Yan. Magandang tanghali. Gabi sa inyo lahat. Alright. So again. Sir, Oh yeah. And of course, last time, hindi ka rin nakasama dito Yes, last sir. time. Grabe naman, sir. May nakamiss ka agad kay Sir Maki. Yan. Si Ma'am Noyce. Grabe naman. Yan. Anyways, again, ay magandang gabi sa inyo lahat. And direct to the point na tayo ngayon para hindi Yes, tayo sir. nakaksay ng oras natin. As you can see on our screens dito sa likod, be careful what you wish for. Yan ang ating magandang pag-uusapan ngayon. And Amen. kung bakit nandiyan tayo sa topic niyan, it's because makikita niyo yan sa inyong mga screen in 3, 2, 1, and action. Makikita niyo sa mga screen niyo yung ating tema ngayon. Be careful what you wish for. Now, bakit ganyan ang ating pag-uusapan, Sir Dominic? Basahin mo yung verse natin. Sabi dito, Proverbs chapter 24, verse 1. Be not thou envious against evil men, neither desire to be with them. Yan, napakaganda ng talata na yan. Neither desire to be with them. Checking the word desire. Ang ibig sabihin niyan is to wish for. To wish for. Pambera. To wish. To wish for. Kaya may yan, pumasok agad sa isip ko yan, sa word. kaya yan ang ating Come on.
Kaya yung ating binigay na topic ngayon, be careful what you wish for. Using the biblical term ng ating for our topic, be careful what you desire. Because may kita natin dito sa talata na yan, be not thou envious against evil men, neither desire to be with them. Alam mo, Sir Dominic, nakakalungkot no, sa panahon natin ngayon, ang mga maraming Kristiyanong kabataan ngayon, they are really struggling. You know, they're really struggling, and they're really struggling to fight for their biblical stand, for the biblical standards, lalong-lalo na pagdating na sa pananampalataya. Sabi ko nga, Amen. di ba, Sir Dominic, lagi natin nababanggit yan dito sa mga illustrations natin, na maraming mga Kristiyanong kabataan ngayon, parang ang pakiramdam nyo isa laging na-OP. Mhm. You say, na out of place kayo, parang laging pakiramdam nyo, parang, ano ba naman yan, parang parang, kumbaga hindi ako in. Yan yung word na hinahanap ko. Yes, You feel like hindi kayo in sa nangyayari sa sanlibutan Mm, kapag kayo amen. ay tumatayo sa biblical standards. Kaya ngayon, ano nangyayari sa Dominic? They desire, no? Minsan naririnig natin, pagka mamaya, nakakalungkot niya, pag nagbibiro pa yung mga kaklase mo, uy, pagod na pagod tayo sa school, uy, natapos sa school project, celebrate naman tayo, labas naman tayo, pasyal Lakwatsa. naman tayo, lakwatsa naman tayo, Ako. ganyan tayo. Ang sagot mo, uy, sana all. Ay, patay. Ngayon, pag tinanong ka, Ayan na. bakit hindi ka naman makasama sa amin? Alam mo kasi, wala ka na may sagot. Mm. Nahihiya kang sabihin na, hindi, ito kasi yung paniniwala ko sa Amen. ganyang bagay. Kung imbis na gamitin ko sa ganyan, ay meron akong pwedeng pagugulan na mas makabuluhan. Hindi naman sinasabi natin na iwasan mo at walang kasiyahan eh. You see, later on, ipapaliwanag ko yan dito, Sir Dominic. Mhm. You see, pero kaya ko sinasabi ito, kasi ganyan na nagiging estado ngayon ng Yes, maraming sir. Yes, kabataan. sir. Kaya ngayon, imbis na manindigan, kinaiinggitan. Mhm. Imbis na panindigan nyo, team focus, yung dapat yung katayuan bilang isang Kristiyanong kabataan, ano nangyayari ngayon? Kinaiinggitan. Balik. You see, naiinggit na kayo ngayon. Inggit. Imbis na sila yung magtanong at magulat sa kalagayan ninyo. Ngayon iba na. Nagiging envious na ang maraming Christian young people sa mga evil men. Now, pag sinabi natin evil men, ang sinasabi ng Biblia dito. Ang ibig sabihin nila ng Biblia dito, pag sinabi niya, be not thou envious against evil men. Evil men are those who are not only enjoyed, but who are enjoying the presence of the world, who are enjoying the things of the world, who are enjoying the things that are against God. That's why they are being addressed as evil men. Come on. Of course, wala ka namang pwedeng ibang ituring na evil kundi yung against sa Diyos. Amen. You see that? Now, kaya pagdating sa bagay na ito, Sir Dominic, itong opening natin ng topic na ito, be careful what you wish for. Baka meron ka na kasi kailangan na mabuksan muli ang isipan nyo at masiyasan nyo ngayon ang sarili nyo that you have to be honest within yourselves na baka nagdi-desire ka na namumuhay ka na parang mga ungodly young people. Amen. Naalala ko, Sir Dominic, ito'y living testimony. Si Sir Conrad makakapagpatotoo nito. Ano yung living testimony na sinasabi ko? Come on. Hindi, totoo yan. Yes, sir. Yes, sir. Si Sir Conrad Conrad. nagsabi sa akin ito. Meron siya nakakausap na young people. Akalain mo, sinasabi sa kanya, bigyan nyo naman kasi ako ng freedom. Malaki naman ako eh. What? You see that? Bigyan ng tinatawag na freedom. You see, ang pinag-uusapan natin dito, mas maganda kung nandito na lang siguro sila. Kaya ko sinasabi yan, it's because of the reason na you thought, ang marami na iisip na maraming kabataan niya, nasasakal. Nasasakal Come on, sila come on. sa tama niyang kalagayan. Akala nyo, hinihigpitan kayo, but kung iisipin nyo maigi, pag-ihigpit ba o pinoprotektahan ka? Amen. Amen. Alam mo, Sir Dominic, kasi ito yung Amen. nangyayari. Sa kaka-desire ng maraming young people ngayon to live worldly in spite to strive godly. On living godly. Sa kakaingit na nagkakaroon sila, kaka-desire nila, at naiingit na nagkakaroon na nagbibuild na tuloy ng envy sa kanila, yung kalagayan ng mga tao, ano ngayon ginagawa nila? Nag-iisip sila ng paraan na hindi nila nalalaman na bumabagsak na sila sa rebellion. Siyempre, alam mo Amen. na, siyempre, Sir Dominic, sir. like Yes, for sir. example, dito sa church natin, okay, just for the sake of illustration, untimely relationships. Oh, di ba? Ayan na. Just for the sake of Come on. relationship. Kaya natin ginagamit to kasi palasak ito.
You see? Just for the sake of illustration. Pagdating dyan sa untimely relationship na sinasabi, alam natin tinuturo ng Biblia, tinuturo ng church. No? Dapat, ang take mo dyan as a Christian young people and member of our church, yan ang tinuro sa simbahan ko, yan ang paniniwala ko. Maganda ito, matutunan nyo ito, young people, because most of the time, alright, most of the time, ang nangyayari, paniniwala ng simbahan niya, pero hindi ko paniniwala yan. This is reality. Most of you, you're just taking it as the belief of the church, but not your personal belief. That supposedly, it should be your belief, because that's what the church is teaching you. Amen. And you're a member of the church, it should be your conviction to have the same belief. You see, so ano ngayon nangyayari? Kaya nakakalungkot nga, Sir Dominic, hindi na even adults, ha? You Yes, see, sir. Yes, sir. sinasabi ko nga to, shout out ulit sa mga parents na nanonood po ngayon. Ito nga, sinasabi ko madalas sa Baptist Church. Pangit naman, Sir Dominic, kung sasabihin ko kay Daniel at saka kay Isaac, wag mong gawin yan, ha? Daniel, Isaac, wag mong gawin yung ganyang bagay kasi yan yung yan kasi yung paniniwala ng simbahan natin, eh. Anong implikasyon ng dating mo doon? Bata pa yun, Parang wala pa yun. negative yun, ah. Ang dating doon sa'yo, kaya ikaw na nga nagsasabi, parang negative. Ang totoo nun, Sir Dominic, ang hindi mo namamalayan, parang ang nangyayari na lumalabas tuloy is that wala tayong magagawa, eh. Yan yung pinaniniwalaan natin, Napilitan pa. pinasukan natin yung simbahan. Eh. Come Kung on, hindi lang naman amen, tayo amen. membro dito, hindi rin naman natin susundin. Nakuha mo? Yes, sir. Yes, sir. Parang wala kang no choice. Di ba? Ganyan yung nangyayari. So kung titindan nyo maigi, yan yung nangyayari sa maraming young people. Kaya nagkakaroon kayo ng desire to be with the evil men. You wish to be with those people who are living against godly principles, against biblical standards. That's why, the reason why you desire to be with them is because you lack on personal conviction on what the church teaches and what the church believes. Amen. You see, yan yung nangyayari. Kaya team focus, makinig kayo na maigi. Lalo na sa inyo mga lalaki, even sa mga kababaihan. Equally speaking, sa lalaki sa babae. Tingnan nyo ito. Kaya nagkakaroon ng ganyan. Be careful what you wish for. Be careful that you desire what you desire. Never play to desire to be with the evil men. Amen. To be with the ungodly people. Alam nyo kung bakit? Ito yung sinasabi ko kanina. Itutuloy ko na kayo dito. Dahil sa wala ka ng personal conviction sa itinuturo ng simbahan na dapat na paniwalaan mo. Alright? Wala kang personal conviction. Yes, sir. Tapos sinabayan mo pa ng desire to be with them. Sino yung them? Yung evil men. You see, na-build up na yung envy mo na sila naman Kristiyano pero nagagawa yung ganito. Come on. Come on. You see that? Na tayo parang ganito. So ano na yung nangyari? Dahil doon sa desire na yon, eto na ngayon. You wish to be with them. So ngayon, ano ngayon, Sir Dominic, ang ginawa mo ngayon, ang gagawin niya ng isang kabataan is what? You will try to sneak. You see, you will try to do something that they're doing, or you're trying to look for a way na makasama mo itong mga to. That's right. Amen. So Amen. ano nangyayari ngayon? Kumbaga, madadala ka na ng diablo sa nagtatago ka na. Nagtatago ka ng makasama yung mga tao na hindi mo dapat kasama. Nagtatago ka na gawin yung mga bagay na hindi mo dapat gawin. You see, bakit ka napunta sa ganung kalagayan? It's because you desire to be with them. Yeah. Because Amen, nagkaroon amen, ka amen. ng thinking na, sabi ko nga sa inyo sana all. You see, nagkamali yung pag sana all mo. You see, kaya nga ang nilagay nating topic, be careful what you wish for. You see, be careful, team focus. Be careful. Baka nagdi-desire ka na ngayon ng mga bagay na ginagawa ng mga ungodly people, ng Amen. mga evil men. Ngayon, bumalik na yung pasukan eh. Yes, sir. Yes, sir. You see, ilan kayo ngayon? Nasa 50 pa lang tayo 50 ngayon pa sa Facebook. Pero of course, may Google Meet tayo. Nakapasok naman sila sa Google Meet. You see, yan, may mga ilang stations na tayo. Dahil station tayo sa Google Meet. Pero as I said, ang labasan kanina pa, 7:30. 8:38 na. You see, ewan ko kung nakakamusta ng mga grupo, ng mga group leaders, yung mga tao nila kung nasan sila ngayon. Now, kaya ako sinasabi sa inyo yan, be careful. Be careful what you wish for. Be careful of what you desire right now. Team focus. Ang nakakalungkot nito, Sir Dominic, baka nadudong ka na sa point na nagtatago ka na and di mo na nalalaman sa mga kalagayan mo ngayon, nagiging rebelde ka na. That's right. Amen. Nagre-rebelde ka na,
Hindi primarily sa magulang mo, pero unang-una sa Sa Diyos. Diyos. Amen. Ito ang pinaka-nakakalungkot, Sir Dominic. Maraming mga young people that they weren't able to be careful on what they desire. Kaya nga when they desire worldly things, you see, na-hook up na sila doon sa mga evil men na nakakasama nila. Ngayon, nung na-hook up na ngayon doon, hindi na mga ngayon makaalis. Makaalis. Dati, tumatakas-takas pa, kumbaga, ngayon, pinanindigan na. Mhm. Pinapakita na sa tao na, ano naman, kung ito yung wish ko. Ano naman, kung dinesire kong makasama sila, ano naman, akin naman to eh, buhay ko naman to eh. That's right. To the point na parang wala nang palag sa kanilang magulang nila. Be careful what you wish for. Be careful what you desire. Team Focus. Sinasabi ko sa inyo, hindi birong bagay ito. Yun lang magkaroon kayo ng desire sa mga nakikita nyo sa social media. Amen. Sir Dominic, yung mga gano'n na, uy, mabiro, no, nagagawa. Maiigit ka doon sa post sa mga kaibigan mo. Maiigit ka doon sa mga post. Uy, kasama ko sa church to. Bakit yan siya? Ikaw na lang yung naninindigan sa group of friends mo. What? You see? Nandudo ka na kayo sa point na yun. Kaya sabi ko nga, ngayon, anong sitwasyon mo? What are you desiring today? Team Focus. Anong dinidesire mo ngayon, Team Focus? Sa sarili mo ngayon, na dapat, sabi ko nga sa inyo, mag-ingat ka. Be careful what you wish for. Amen. Baka mamaya, yung wini-wish mo, hindi naman para sa kaayos. Bagkos ay dito ka nag-wish sa ganitong bagay. Amen. Come on, come on. See, you have to be careful on that matter. Sir Dominic, ikaw ba dumating sa punto na ganyan? Yes, sir. Yes, sir. Actually, sir, naalala ko po yung panahon ko na ganyan eh. Sabi nga, be careful what you wish for. Diretso kagad dun, sir, sa sinabi nyo kanina, yung desire, yung sana all. Diba, yan kagad na pumapasok sa isip eh. Yung gugustuhin mo na sumama sa kanila or magkaroon ka nung meron sila. And ang pumasok agad, ang naisip ko agad dun, Team Focus, marami sa atin, iniisip natin noon na you feel like, OP, out of place, left out. Alam nyo, Team Focus, ang naisip ko agad dun, sir, sa shinare nyo, sa sinabi nyo po kanina, sir, pag sumama ka na doon, Team Focus, ang di natin napapansin, pag nandun ka na, lalo kang mali-left out. Kasi sa experience ko, sir, nung pagdating na nung peligro, pag nagkaroon na ng trouble doon sa ginagawa nyo, iwanan na. Iwanan na, Team Focus. Akala mo, naghahanap ka ng, sabi dun, sir, sa sinabi kay Sir Conrad, freedom. Oh, freedom. Freedom. That's the word eh. Bigyan nyo naman ako ng freedom. Freedom. Oh, by the way, coming from a statement ng lumaki dito. Ay, freedom, Team Focus. Maniwala ka sa akin, magkakaroon ka talaga ng freedom. Freedom, what I mean by freedom is, yung sinasabi na be careful what you wish for. Kasi, ultimong sila, lalayuan ka rin, pati ng church. Kasi hindi mo alam kung saan ka nasasama eh. Tinataguan mo yung simbahan, tinataguan mo yung standard. Ngayon, dahil sa nagkaroon na ng problema, ultimong sila rin, tinataguan ka na rin dahil sa problema. Ewan ko kung... May nag-argumentado dito eh. Okay, tuloy mo. Na-imagine nyo yung Team Focus. Kasi maniwala kayo sa akin, pag nagkaroon kayo ng problema within that group, iwanan yan. Iwanan sa area yan. Una-una, masaya kayo. Kasi nagkakasiyahan kayo, bro, sana naman, meron ako ng ini-enjoy mo ngayon. But when time comes na nagka-problema kayo, may na-aksidente dyan sa ginagawa ninyo, naalala ko tuloy yung poster, sinasabi, kaya ka galit sa akin kasi inggit ka. Yeah, actually, ganyan na yun. Ganyan na yung sinasabi. Pupunta tayo dyan, bro. Sige, tuloy mo lang. Sige, tuloy mo lang. Naintindihan yung Team Focus. Sabi, kaya ang ganda nung natin eh. Warning na naman to. It's a warning. Be careful what you wish for. Kasi mamaya, akala natin, ini-enjoy na natin, akala natin masarap, pero hindi natin alam, ikakapahamak natin yun. You feel left out, pag sumama ka dyan, lalo kang mali-left out. Lalo kung feeling mo mag-isa ka dyan sa school, lalo kang magiging mag-isa sa school, pati sa bahay. At worst, baka pati rin dito sa church. Kasi sinabi kanina ni Sir Joe, kaka-reject mo, baka pati yung magulang mo, di ka na, yung sinabi nyo, sir, kanina baka pati yung magulang mo wala nang palag sa'yo. O pati yung magulang mo, hindi ka na rin papakialaman. And dumating, yun yung sir, yun yung testimony ko doon Dumating yung panahon na si madam, si mami, wala nang pakialam sa akin. Kaya naalala nyo, sir, lumapit ako nun sa inyo, sir. Talagang, that's not good, Team Focus. And trust me,
Pag dumating ka nun dun sa point na yun, marirealize mo na yung ginagawa mo, it's devilish itself. Yeah. Biruin mo, anak ka ng Diyos, pero yung ginagawa mo, evil things. Nakakalungkot. Nakakalungkot yun, Team Focus. Nagpapakilala tayong anak ng Diyos, pero yung ginagawa natin, ayun na, evil men. Sabi nga doon, against evil men. Imbes na ikaw ay merong bagay na ini-enjoy with the Christians, biruin mo, nandun ka na, you are with evil men. Imbes na dinidesire mo lang, nandun ka na, kasama ka na nila. Or, sabi ko nga kanina, dahil sa kakaisip mo na sana kasama mo sila, hindi mo na rin sila kasama at mag-isa ka na lang din ngayon. Yan sir. Yan sir. Yun po yun sa akin. Yeah, alam nyo kasi, maraming pagkakataon kasi sa buhay ng mga, ngayon, sa buhay ng mga young people ngayon. You thought kasi na, I actually, up until this time, hindi ko talaga maintindihan yan. Sir? Hindi ko, not in the point na wala akong alam na may sagot. Pero, hindi ko maintindihan yung punto na hindi nila nabipiling piliin yung dapat nilang piliin. You see, actually, kaya ito yung ginawa ko na be careful what you wish for. Tinan mo, nag-glitch pa yan. Di ba? Be careful what you wish for. It's because, kaya ko binibigyan ng pag-iingat. Sabihin kasi Sir Dominic na, alam mo nang ikakapahamak mo eh. Alam mo na, like for example, parang preaching ni Pastor, di ba, si Manase. Okay. Pinakita ko na sa'yo yung tatay mo ha. Ito na nga yung mga Diyos. Tinanggal niya na yung worldliness. Di ba? Tinanggal niya na yung worldliness. Okay. Binalik mo yung worldliness sa Israelites. So ano kayo ginawa? Halika. Dadaling kita sa mundo. Ito yung mundo. Ngayon, nakita ni Manase na, hindi ko talaga pala galaw to. Hindi ko pala mundo to. Sir, mag-isa na siya. Actually, yun yung sinasabi ko eh. Mag-isa ka na lang doon. Minsan kasi, alam mo yun, let me talk straight to you young people. The very reason why a lot of Christian young people, particularly sa ating church, bakit pa gustong-gusto nyong i-practice o bakit gustong-gusto nyo pang mabuhay sa worldliness, mabuhay with the evil men, desiring to be with them. Alam niyo kung bakit ganun? Let me talk straight to you. Close up mo. Hindi. Ito yun eh. Ito yung katotohanan. Because you know na may pwede kang tawadin. Meron kang pwede pang tawidin na mundo. Ano ibig ko sabihin? Yes, sir. You're living in two worlds. Minsan, kaya malakas ang loob nyo dyan kasi alam nyo, makakabalik naman ako kay Lord. Nakuha mo yung point? Yes, sir. Kaya nga, wala kayo dun sa point na parang si Manase. Okay, tinumba ko na, pinakita na sa'yo ng tatay mo, ako yung Diyos eh. Tinumba mo ulit. Pinilit mo pa rin na yung mga hindi totoong Diyos. Pinilit mo pa rin yung mga ungodly ways. Kaya ano nangyari? Okay, dadalik ito sa mundo. Doon niya na-realize. Doon niya dumating siya sa point na, pabira, hindi ko mundo to. Diba? Kaya nga nakiusap siya na matindi sa Diyos. Ang problema kasi, ito Sir Dominic, ang problema, Team Focus, alam nyo kasi na hindi kayo darating sa ganung punto. Ano ibig ko sabihin? Kaya nyo kayo nalalakas loob, malakas ang loob ninyo na mamukay pa sa kamunduhan. Kasi alam nyo, from time to time, makakatawid kayo ulit, pabalik sa simbahan. Nakita niyo yung point? Nakukuha niyo yung pinag-uusapan natin? Kumbaga pwedeng balikan, sir. Yes. In fact, yun yung sinasabi ko eh. Yung mga umaalis sa simbahan natin, kaya naman malakas ang loob nila magsalita against the church kasi alam nila pwede pa rin sila bumalik. Hindi naman tayo nagtataboy eh. Hindi naman tayo, di ba? Hindi naman tayo relihiyon na magtataboy. Di ba? Kaya malakas yung loob nila umalis eh. Kasi pagka nasukol na sila doon, balik tayo sa church, mag-sorry na lang tayo kay pastor. Nakuha niyo yung point? That's always the case, young people. That's always the case with you, Team Focus. Dahil sa nasa isip nyo na, wala naman, time verse. Dahil sa nasa isip nyo na, ayan na nga, na may babalik ka naman ako simbahan eh. You see? Pero ito maganda ilagay nyo sa isipan nyo, young people. Paano kung wala na? Ibig ko sabihin, hindi sa wala na. Paano kung hindi ka na makabalik? Come on, amen. Nakuha mo? Kaya sinasabi ko, be careful with neither desire to be with them. Eh. Because ang nangyayari ngayon, Team Focus, inaantay kayo ng Diablo mag-desire. Kasi pag nakita na ng Diablo na, you desire to be with them, ha? Ano na sunod na gagawin niya? O sige,
Pagka napunta ka na sa kanila, mahirapan ka na bumalik. It's either hindi ka makabalik ng buo or hindi ka na talaga makabalik. Amen. Because ang thinking nyo pa rin, makakabalik kayo. Paano kung hindi na? Sa kadahilanan na pinakita na sa inyo ng Diyos lahat Kaso eh. nga, ang naisip ko, sir, isusugal pa rin eh. Yun ang nga sinasabi ko. Paano, sir, kung hindi? Gaganon na naman. Ganun niya yung ganun niya yung Against the ibabalik focus. at may Yes, sir. babalik. Yes, sir. Well, Yes, sir. hindi tayo nagsasalita. Amen. Amen. Sinasabi lang natin yung guide na ito to guide you team focus na gumising kayo sa katotohanan. Amen. Because kakasalita nyo yung pipilosopihin nyo pa yung salita ng Diyos, kayo rin ang mag-aani niyan. Yes, sir. Amen. You see, Amen. ito nakakalungkot niyan, Sir Dominic eh. Halimbawa na lang, ikaw, sa kalagayan ng isang team focus. Halimbawa, team focus, kung ikaw ay team focus, anong gagawin mo ngayon? Pinanalangin mo sa Panginoon, ito yung career mo, ganyan, pag-aaral mo, ganito, ganyan. Iningatan ka ng Panginoon doon sa hinihingi mo. And then nung nakatapos ka, nagwalwal ka sa mundo. Kasi ang alam mo, dati, ginawa sa iyo ng Diyos, nakabalik ka. Paano kung hindi ka makabalik? Paano kung sabihin na ng Panginoon sa iyo na, paano lang ha? Paano kung sabihin sa iyo ng Panginoon na, binigyan na kita ng chance, di ba? Okay na yun. Ayaw mo eh. Ayaw mo doon sa maayos sa kalagayan. Ayaw mo doon sa answered prayers. Ayaw mo doon sa pinoprotektahan kita. Ayaw mo doon sa pinipreserve kita. Nangyari, nanggaling ka na sa mundo, binalik na kita ulit eh. Kaso ayaw mo. Bumalik ka na naman dyan. You desire to be with the evil men again. Kasama mo na naman ulit yung naglalaro lang sa Kristiyano, backslide. Balik ulit sa spiritual. Backslide. Balik na naman sa spiritual. Pabalik-balik, patalon-talon. So ano gusto mo mangyari ngayon? Hindi naman papayag ang Diablo na paglaruan. Hindi naman papayag ang Diyos na paglaruan mo lang ang simbahan. Amen. Hindi rin papayag ang Diyos na paglaruan mo lang ang prinsipyo ng salita ng Diyos. Amen. Amen. Hindi rin naman papayag ang Diyos na paglaruan mo lang ang kanyang ministry. Lalong-lalo na, hindi naman papayag ang Diyos na abusuin mo yung pagpapala niyang binibigay sa'yo. Maraming testimony sa Biblia. You see, mai-enjoy mo ang blessing kung ikaw ay nagpapasakop. Pero ang mapapasa iyo ay curse if you disobey. You see, nakakita ka ba ng pinagpalang Kristiyano dahil hindi sumusunod? Alam naman puro sorry. Iyan ang sinasabi ko. Meron po tayong sinasabi na, kasi a just man fallen 7 times. Uy. Oh, ginamit na lahat-lahat. Ano naman dyan naman eh, first John, nandiyan naman yung first John. Sinasabi na, he's faithful to forgive. At tatawa, wala namang problema dun eh. Yeah. Attributes ng Diyos yun eh. Yes, sir. Pero tandaan nyo, God is a righteous judge. Amen. Tandaan nyo rin na ang Diyos ay namamalo. Dahil sa mahal ka niya, pwede ka niya paluin. Or pagka nakita ng Diyos na kaysa naman paluin kita ng paluin, uwi ka na lang sa akin. Hindi ba pwede mangyari yun? Hindi ako nananakot, but be careful what you wish for. Bakit? Pwede mangyari yun. Yeah. Mangyayari at mangyayari yun. Sabi ko nga, this is not the game. Young people, team focus, hindi tayo naglalaro dito. You see, we're trying to preserve your testimony. We're trying to help you enjoy your Christian life. Yes, sir. Amen. You see, kasi sabi ko nga, most of the time, ganyan yung nangyayari. Amen. You see, most of the time, by the way, no, baka lang makalimutan ko, sa lahat ng mga nasa station, shout out sa lahat ng mga nasa station, and if you can count the stations, the number of young people na nasa stations, as bilangin nyo rin yung nandito natin, Brother JJ, mas maganda. Sa lahat ng mga nanonood sa Google Meet, sa stations, pakibilang nyo yung nanonood dyan. And of course, sa mga nasa by group, no, na nagsisend dito. Kasi tinitingnan ko yung sinisend ng mga team focus eh. Parang kulang yun nandito sa live. Hindi ko alam kung sa atin na may problema eh. Trusted Timothy, magparamdam kayo. Mukhang nag-picture lang eh. Ay, patay. Tapos nag-out na ulit. Nag-YouTube na. Alright. Anyways, Nag-reels lang? nag-reel. Nandiyan pa rin sa Facebook. Nasa Facebook, nag-reels lang. Nakapagpa-picture naman eh. Ay, Diba? patay. Ayan o, kita ko active ka eh. Ay. Ay. Sabi nung iba, ma-unfriend nga, Sir Jow. Alright, di ko naman yan huli. Alright. Well, anyways, katulad ng sinasabi ko, that's always the case. Amen. Yan yung nangyayari Amen, sa sir. Dome. Ba, may gusto ko idagdag doon sa Yes, sir. sinabi ko. Alam niyo, Team Focus, nakakalungkot yun, sir. Sa totoo lang, sir, nakakalungkot. Team Focus, pangit naman kung pinaglalaroan yun, naalala ko tuloy. Doon na naging totoo yung sinasabi ng mga, alam ko, narinig nyo na to sa mga magulang. Sa mga magulang ninyo. Ano, parati na lang sorry? Hanggang sorry na lang? Hanggang doon eh. Naalala ko tuloy, baka pagdating pa ng panahon,
na nandun ka na sa, ay, naalala ko, dagdag ko na lang ulit. Baka mamaya yung akala natin na binibless tayo ng Diyos, yung blessing pala na yun, gagamitin mo yun para panggastos doon sa kapahamakan. Nag-gets ba yun, Team Focus? Kunyari, binibless ka ngayon, akala mo blessing ng Diyos. Nag-i-enjoy ka dun sa ini-enjoy ng evil men. Marami kang blessing na natatanggap. Yung pala, kaka-enjoy mo yan dahil sa, dun sinasabi ni Sir John na paano kung hindi ka ibalik ng Diyos. Yung pala, yung kakatanggap mo nun, dun mo igagastos lahat ng naipon mo. Nag-gets yung Team Focus? Let's say pera. Diba? For example, pera. Binigyan ka ng maraming pera. Kumita ka. Yung pala, nagkaroon ka ng karamdaman. Example lang, nagkaroon ka ng karamdaman na doon mo igagastos yung kinita mo. Yung you say, now, sinasabi mo ngayon, blessing yun. Di ba? Pero, nung dumating na yung sinasabi ni Sir John na, be careful what you wish for dahil sa kaka-wish mo niyan, dahil sa ini-enjoy ng evil men yan, ayun. Instead na ini-enjoy mo yung blessing, let's say, the true blessing na galing talaga sa Diyos, hindi. Na ngayon, nagmamakaawa ka ngayon, lagi kang nagsasabi, Sir Joe, baka pwede pong pasama sa sa pangalan nito, sir, sa prayer list, prayer request. Baka mamaya, kinukulit mo rin si Pastor Hill, madaling araw. Pastor, pag-pray niyo po ako, sir. 2 o'clock ng madaling araw, patulogin niyo naman si Pastor. Ha? Diba? Naintindihan niyo, Team Focus. Pero nakakalungkot talaga eh. Parang ang dating tuloy sa akin, sir, ng topic natin ngayon, sir, pinaglalaroan nyo yung kristyanong buhay ninyo. Sayang, Team Focus. Sa totoo lang, sir, kakasabi ko lang po kanina sa Team Bravo. Alam to ng Team Bravo, ini-enjoy ko po ngayon yung kristyanong buhay. And alam ko, Team Focus, kung talagang sold out kayo, yung sinasabi ni Pastor, if you are sold out at magkaroon kayo ng passion para sa gawain, hindi kayo magkakaroon ng envy, ng desire na makasama yung evil men. Kasi pag nagka-desire kayo noon, nakakalungkot eh. Kahit na lang yung sinasabi kanina ni Sir Joe na left out, ang pangit na kahihinatnan mo niyan, Team Focus, lalo kang mali-left out. Diba? Instead na sabi mo, feeling ko kasi, sir, wala akong freedom. Darating yung panahon na wala ka talagang freedom. Bakit? Doon ka na lang sa ospital, nakahiga, hindi ka makakilos. Kasi sabi mo, Sir Joe, gusto ko na po magpagamit sa Panginoon. That's bad, Team Focus. Hindi mo ini-enjoy yung totoong kristyanong buhay. And most of us, Team Focus, susumbatan pa natin yung magulang natin, si Sir Joe, yung area leader natin. Hindi, yung katulad nung sinasabi ni Sir Joe, parang kilala ko pa yan, sir. Yung sinasabi mo kanina, na sinasabi ni Sir Conrad, yung wala akong freedom. Tayo dyan. Ha? Yung, alam mo, Team Focus, pag nandito ka sa gawain, mararanasan mo yung totoong freedom. Yung sinasabi kanina ni Sir Joe na actually dapat hindi ikaw yung left out eh. Ang isipin mo dapat, sila yung left out. Bakit? Nasa gawain ki. You are living a better life than them. Tanda mo, Team Focus, evil men sila. Sinabi kanina ni Sir Joe, they are the ones who are against God. And tanda mo, Team Focus, you are with God. Kung kasama mo Diyos, sabi dun sa Biblia, di ba? Kung sino man ang kasama ng Diyos, who can be against you? Who can be against you? Walang lalaban sa'yo, walang temptation, walang inggit. Kung may, sabi ko nga, sabi ko nga, naranasan ko yung inggit eh. Nainggit ako, yes, nainggit ako sa mundo, nainggit ako dyan sa, kung ano man yung, let's say, sabihin ko na totoo, nainggit ako sa mga meron yung mga pinsan ko, but that is not the real thing. Pinarealize sa akin yan ng mundo in a bad way. Ay, ng Diyos rather. Pinakita sa akin ng Diyos yan in a bad way and pinagsisisihan ko yun. And right now, I'm telling you, Team Focus, kung talagang sold out kayo sa gawain, nasa kristyanong buhay kayo, you will enjoy your Christian life. And maniwala kayo sa akin, baka yung magulang nyo maging member nyo pa. Baka magkaroon pa kayo ng baka kayo pa yung maging, kunyari, I'm not saying na baka kayo pa yung maging leader. Tapos sila member nyo. I'm saying na under sila maging nyo. Kumbaga, I'm just trying to tell you na
magkakaroon ka ng big responsibility na yung mga kasama mo sa school, nagugulat na lang sila, parang iba to si brother, parang iba to si brother John Ray. Parang masyado kang mataas. De, joke lang, joke lang. Sinasabi, kumbaga pag nakita ka ng mga kaibigan mo sa labas, they would think na it seems like na parang you're cut above the rest. Bakit? Ang ganda sir, gusto ko nang i-connect dun sir sa sinasabi ni pastor sa atin that it's due to the influence na nakakuha mo sa simbahan. Yung sinasabi diyan na be not thou envious, pag pinagpatuloy mo yung team focus, yun yung kukunin mong influence, yung influence ng evil men. At pag nakuha mo yun, wala. Ang tawag lang sa'yo, normal na tao. Yun lang. Naintindihan mo yung team focus. Nakarami na tayong episode ng Staying Alive. Ini-explain ni Sir Joe yan. Ang tingin sa'yo ng tao sa labas, kahit ng tao dito sa church, ng tao na pupunta sa simbahan, ang tawag sa'yo, normal na tao. Okay, di ba? Tandaan nyo team focus. If you are with God, dapat hindi ka normal na tao. Hindi ko sinasabing abnormal. Hindi ko sinasabing abnormal. Pagkasama mo ang Diyos, you should be a person who is cut above the rest. Yeah. Parang, di ba, sabi, you are making a difference. Huwag kayong inggit. Diyos ko naman, inggit ka, mayroon kang Diyos. Niinggit ka dyan, mas mayaman ka pa sa kanila. Yeah. Then, tsaka yun yung, totoo yung sinasabi mo kanina, Sir Dominic You will really live above them. Yes, sir. Because desiring to be with them is living below them. Yes, sir. Amen. Nakuha niyo yung team focus? This is what Satan doesn't want you to see. All right? When you desire to be with the ungodly people, you're living below them. Amen. You will never live na kapantay nyo sila. Hindi. Sa baba na nila kayo. Kaya nga nagdi-desire ka makasama sila Naiinggit ka sa kanila kasi wala ka sa estado nila. Because the reality, team focus, hindi mo rin naman sila kayang pantayan Amen, sir. Amen. Why? Do you have what they have? Huwag mong ibaba yung level mo sa kanila. Bababa ka talaga. Yes, sir. Amen. Ganun ang mangyayari, hindi ka papantay. Ito sila, bababa ka. Because you're only desiring to be with them. So yung gagawin mo ngayon, hindi mo maipapantay sa kanila. Nandito ka sa baba nila. But if you will desire to live above them, you will choose to live godly. Amen. Amen. You see, iyaan ang hindi nakikita ng maraming Kristiyanong kabataan kung gaano kayo talo pag dinesire nyo mabuhay sa mundo. Bumababa yung level ng dignidad ninyo. Mahirap nito, pag tumigas na yung ulo ninyo, pagmamalaki nyo pa, yung kababaan ninyo. Parang ang ngayon. It's happening, Sir Dominic. Most of the young people, if they are not aware and they will not wake themselves up sa social media, pag yayabang mo pa na nagre-rebelde ka na sa plano ng Diyos sa buhay mo. Come on, amen, amen. Di ba? Amen. Using the social media, you're trying to live emotionally and you're trying to cover up na, hindi, buhay ko to masaya ako dito Inggit lang kayo kasi hindi nyo nagagawa ito. No, mag-isip ka kasi baka kaya ka lang napapansin kasi namamangha na, bakit kayo itong tao? Ito pinili niya pa yung ganyang buhay. Akala mo, naiingit pa sa'yo, hindi mo alam, natatangahan na sa'yo. Solid, no? Akala mo, naiingit pa sa'yo. Uy, mabira, ingit lang to sa akin. Post. Ikaw naman to siya, post nga ako ng post ng mga kaingit ng mga to. Kasi alam ko, hindi nila magawa. Kasi hanggang dyan lang kayo sa simbahan. Ang di mo alam, natatangahan na kami sa'yo. Di ba? Sabi nyo, grabe naman, uy, ano to, word na gawain to, ba't ganyan yung word? No! That's foolishness. Amen. That's stupidity. That's insanity. You see? Yan yung buhay na gusto mo. Yan, hindi nyo kasi nakikita Maghahanap kayo ng mga emotional touching words. No, face the reality. You see? Kasi ayaw ipakita ng Diablo yan Amen. Ibababa ka talaga. You see, ganyan ang mangyayari. Kaya nga ito, sabi ko nga sa inyo, Team Focus, maganda itong pinag-uusapan natin na ito. Be careful what you wish for. Amen. Be careful introduction pa lang to. Be careful what you wish for. Baka mamaya hindi mo namamalayan.
nandito ka na sa kalagayan na to. Nagdi-desire ka na. Be careful. Team focus. Because kayo makakapagsabi niyan ngayon. Parang ano yan halimbawa sa amin na full-time. Pag nag-desire kami na, uy, pambira. Ingit kami sa buhay ng mga hindi full-time. Yan ang magpapalabas sa amin sa gawain ng Panginoon. You see, pag halimbawa, ako, full-time ako, tapos ingit ako doon sa mga nagkakasakit, tapos nakakatulog lang sa bahay, magkikwit ako kasi aalagaan ako ni mama doon eh. May sakit. Kaya magkikwit ka na kahit matanda ka na. Full-time. Amen. Full-time Amen. yun. Yes, sir. Yung Yes, sir. sinasabi ko, sa kalagayan namin. Yes, sir. Ganun ang mangyayari ngayon. You see? Or, maingit ka sa, uy, pambira, buti pa sila. Ikaw naman, dito naman tayo. Dahil, pambira, buti ba yung... Karang sinabi ko sa team preparation na sa TBL, sinabi ko, huwag ka maingit sa mga kasamahan mo. Kayong mga kasamahan mo, uy, yung mga kasamahan ko, 3 na anak, ako, ito pa rin, wala pa rin ka nga. Kaya ngayon, kakaisip mo ng ganyan, ano ngayon na nangyari? Nagmadali ka ngayon sa pag-aasawa. Come on. Nawala sa tinuturo ng Biblia. Ganon yung kapahamakan sa team prep. Balik tayo sa team focus. Di ba? Hindi pa pwede sabihin mo na, uy, buti, maingit ka sa, ang di mo alam, pag nainggit ka na sa mga yan, uy, pambira, sana all, nakakagala sa mall. Uy, sana all, pinapayagan ng mama gumala sa mall. Sana all, nakakapag-mini skirt. Uy, pambira, ting-ting yun, ting-ting yung katawan nun. Lakas ng loob mag-mini skirt. Di ba? At least binagay niya, sir. Mini. Sana all nakaka-tube. Wala namang makasabit. Di ba? Kaya ako sinasabi ito, ilagay sa isipan niyo ito. Sir! Hindi. Family program. Reality. Family program. Totoo yung sinasabi ko. Tama, sir. Totoo. Ginagawa nga tanga ng W eh. Yes, sir. Yes, sir. Di ba? Yes, sir. Katotohanan yun. Yes, sir. Yes, sir. Di ba? Kaya ako lang sinasabi, para sa lalaki. Yes, sir. Naka-tube din? Hindi, mag-uubad-ubad. Akala ko naka-tube din eh. Ay, maglalakad-lakad, mag-uubad, magsusuot ng mga damit na mga pag-gangster-gangster, lalaki ng damit. Ganun pa yun. Mukha namang hanger. Ay, patay. Di ba? Mag-uubad-ubad sa kalye kasi, uy, sana all, pasiga-siga rin. Pambihira, yung katawan naman, gitara. Bakit gitara? Kasi yung ribs, kitang-kita na eh. Ganun pa yung lakad na ng Oo. taas ng kamay. Di ba? Kaya ko sinasabi yan, ganun kasi yung nangyayari. Man. Kaka-wish ninyo na sana all, yung wish na sana all nyo pala, hindi na namumuhay dito. Yeah. Sila na hindi tinutukoy ng Bible na evil men. Bakit? Man. They do things against God. Yes, sir. Huwag ka na maghanap ng ibang description ng evil men. Basta tao na gumagawa na laban sa kagustuhan ng Diyos, that's evil. Amen. Bakit? Ano ba yung kagustuhan ng Diyos? Di good. Anong kabaliktaran ng good? Evil. Walang gitna. Hindi mo pwede sabihin na medyo evil naman, sir. Wow, tumawad ka pa. Di ba? Hindi mo pwede sabihin ng ganun. Bakit? Walang neutral ground, Sir Dominic. Dalawa Sir, lang yan. amen. It's either you choose to be good or you choose to be evil. Puntahan natin. Psalms chapter 1. Very familiar passage. Maliwanag yan. Dito makikita nyo, walang dalawa-dalawa. Psalms chapter 1 verse 1. Sir Dominic, basahin mo yan. Psalms chapter 1 verse 1. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, Yan. nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of scornful. Nakita nyo dyan? Makikita, may dalawa lang yung ano dyan. Godly, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. It's either you are blessed or you're walking with the ungodly. You see? Amen. It's either you're blessed or you're standing in the way of the sinners. It's either you're blessed or you're sitting in the seat of the scornful. Dalawa lang naman yan. Yes, sir. You see, walang sinabi dyan na medyo diyan ka lang, gilid-gilid ka lang. Di ba? Dalawa lang Walang lagi. gray area. Walang gray area. Dalawa lang lagi yan. Maliwanag yung sinasabi ng Biblia. Tingnan nyo. Sabi sa Biblia, sa verse number 5, therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall what? Shall perish. It's either you're with the righteous or you're with the ungodly. Dalawa lang. Amen. Amen. Wala nang iba. Hindi pa pwede sabihin na medyo godly lang. Di ba? Medyo godly lang ng konti o medyo ungodly lang. No, walang ganon. Walang ganon. Ganon nga yung sinasabi natin, di ba?
Oh, ganyan ang nangyayari. Kaya tinan nyo, parang ito, kausap, yung sinabi ko na, kausap din natin. Kausap ko na mga na young people. Ano makikita natin doon sa tag nito? Sorry. Sumasabit eh. Parang yung sinasabi ko illustration kanina. Di ba? Nagpahayag ka dito. Gagamitin ka ng Panginoon. Men for Christ. Tapos sa social media mo, bakla ka naman. O, di ba? Ang pangit. O, illustration lang yon. Pero totoo. O, syempre, maganda illustration mo, totoo. Kala ko pupunta ng bahay. Di ba? Kaya kung sinasabi yung ganyang bagay, it's because of the reason na marami dapat gumising kayo sa katotohanan. Dito muna natin tatapusin, Sir Dominic. Gumising kayo sa katotohanan. Hirap bitin yan ah. You see? Amen, Gumising sa katotohanan dahil you really have to take this seriously. Amen. Kilala nyo sarili nyo ngayon, team focus. Be careful what you wish for. Huling dagdag mo bago tayo pumunta sa shoutout natin. Baka may gusto ko mahuling i-dagdag na encouragement. Ito yung team focus. Remember, okay? Tandaan nyo, huwag kayong mainggit dyan. Dapat sila mainggit sa'yo. Kasi ang ganda nun, ang gandang ilagay nun sa mindset natin. Kasama mo ang Diyos. You are with God. You're not with them. Okay? You are with God and you are not with them. Kasi yan ang magandang isipin, team focus. Kaya dapat, mas feel mo, hindi ikaw ang left out, sila ang left out. Diba? Yan ang isipin, team focus. Kasi marami sa atin, iniisip natin, nagiging emotional na team focus na parang ang hirap sa school kasi na-OP ako, wala akong friends. No, hindi yan team focus. Huwag yan ang isipin mo. Ang isipin mo, sila ang left out. Bakit? Hindi pa nila kilala ang totoong Diyos. And sabi nga ng usapan natin ngayon, ang buhay nila, they're not, when we say evil, hindi naman yung parang mamamatay tao. Okay, yung sinasabi dito na evil men yung ginagawa nila, yung activities nila. Whether, kahit sabihin pa nila na sila ay Christian, nagpapakilala silang Christian, team focus, tandaan nyo yung activities nila. Yan yung activities na ayaw ng Diyos na gawin mo. Isipin mo yan, team focus. Yung activities na ginagawa ng mga taong kinakaigitan mo, yung activities na yon ayaw ng Diyos na gawin mo. Yeah. Kaya yan, sir. Yan ang Yeah, at saka ito lang sa Team Focus, no? Sa lahat ng mga nanonood, Google Meet, Facebook Live, Team Focus, listen to this. Do not expect that our program will use sugar-coated words. Come on. We Amen. don't believe in sugar-coated words. Magkaka-diabetes lang kayo dyan. Hindi. We believe in the reality, direct reality tinuturo ng Biblia. Alam nyo, sabi ko sa inyo, Team Focus, ilagay nyo sa isipan nyo to. Dahil hindi basta-basta. We're trying to help you live. God is trying to help you live a life with a high quality standard. Bakit? Amen. Heavenly yung standard mo eh. Heavenly yung principle mo eh. So kung makalangit yung pinapamuhay mo ngayon, wala ka sa average. Kaya nga maraming mga, di ba, ginamit natin last December, maraming mga young people ngayon, hindi nyo pa naiiba, nakalimutan nyo na. Baka hindi nyo pa rin na-enjoy hanggang ngayon ang pagiging child of the king nyo. Yes. Amen. Because amen, if you're amen. still desiring to be with them, hindi ka child of the king. Yeah. At nakakalungkot yun kung hindi ka child of the king. Oh, child of Baka the hindi ka devil pa. ligtas. Ye your father, the devil. Yeah, amen. Yeah? Mahirap yun. Kaya kung sinasabi sa inyo yan, seryosohin nyo to. Be careful what you wish for. So instead, next, sa dulo lang, pagtatapos natin dito, bibigyan namin kayo ng magandang pwede nyong i-desire. Amen. Amen. Na talagang makakatulong sa inyo mabuhay above the worldly standards because you're living in biblical heavenly standards. Amen. Brother JJ, pasok! Good evening, Team Focus. And once again, nakikita niyo po, I am alone once more. Ayan. At as you can see, ngayon naman po, hindi daw po nakadalo ang aking kasama dahil sabi niya po, Brother JJ, ngayon lang po natapos ang aking klase at baka hindi na po ako makadaan. Ikaw na lang mag-isa. Ayan. So, condolence po sa Flomentira. Ay, sorry. Shout out sa iyo, Sir Steve, saan ka man? At sana nakikinig ka pa rin. Alright, let's go to our shoutouts. Siyempre, meron po tayong shoutouts. First up, we have our first-time visitors. Meron po tayong 3. We have 3 first-time visitors galing sa Panam Station. Tama ba pagsabi ko, sir? Panam. Panam.
Ang alam ko na Pan Am eh. Yun sa Hunger Games. Ayan. Tinaloy ko pa. Sorry, sir. Yan, ang mga ating mga first-time visitors, si Dave Montoya, si Patrick Elizaga, at si Jestiel Dumagsa Ganyas. Ayan. Sana ay nag-enjoy kayo at meron kayong natutunan sa ating program ngayong gabi. At syempre, shoutout natin yung mga nag-send ng picture sa ating Team Focus GCs, ang mga tao ng Faithful Priscilla at Faithful Priscilla at Noble Naomi, si AJ Tenerefe, ang Panyerbo Sisters, yun, mayroon tayong station dyan kina Angela, at dyan rin, of course, kina Sir John Michael Calara, dyan sa Panam, at si Rica May Danao, at si Queenie May Portem. Yun na, shoutout ko rin po ang aking kapatid, special shoutout. At kagaya nga sabi ni Sir, meron po tayo ngayong 25 na live audiences. Yan, 25 po na live dito ngayon. Shoutout dyan sa aking kapatid at sa aking kagrupo ng Echo. Saan ba yun? Hi, Third. Yan, si Thirdy. Wow. Si Thirdy at yung ating mga strikers. And remember, Team Focus, be careful what you wish for. With that, I say, back to you, sir. Amen. Amen. Maraming salamat, Brother JJ. Yan, sama ka na dito sa amin. And huwag niyo takpan yung ating bigger. Yeah. Alright. So again, ako nagpapasalamat sa Panginoon na sama-sama tayo lahat. Muli, pakita natin yung mga nasa Google Meet natin. At palakpakan natin yung mga nasa Google Meet natin at Judge Station kila Sir Andy Agdon. And ito, yung mga binanggit kanina, ila Luri. Yeah, Sister Luri. Yan, Sister Chanel. And si Albeo Garlaso. Yan. Hello po sa inyo. And yan, kila Arian, Tenerife, and yan, sa station nila Brother Joshua. Yan, at sa CBC Cagayan. Yan, sa inyo dyan. Magandang gabi rin sa inyo dyan. And kila Brother Jay. At sa mga kasama mo, Brother Jay, magandang gabi sa inyo dyan. James. And si Brother James. Kaway. At kila Sister Brianna. Yan. Ay, nandun pala yun sila sa Quezon. Tapos na yung service nyo dyan. Tapos na kasi naka-join na sila dito. Alright. And of course, sa mga nasa ka-off yung camera, ay magandang gabi sa iyo. Thank you for tuning in with us. Kaway-kaway naman mga station live audience natin dito sa studio. Yeah, wave your hands. Yeah. Alright. Thank you very much for being with us. And of course, sa lahat ng mga sumubaybay sa Facebook Live, nag-send ng kanilang mga pictures. Thank you for tuning in. And I believe that this topic na binuksan natin ngayon will always help you to be more aware in your Christian living, Team Focus. All right? Once again, thank you for being with us. And see you on another episode natin dito lang sa programa natin. Stay alive! God bless you all. Stay alive. Peace. Bye-bye po. Thank you po. Bye-bye po. Thank you po. Thank you. I wanna go back to the world. There's nothing in the world for me. I'm looking straight ahead, not looking behind. Don't wanna go back to where I used to be. There's nothing like a peace that Jesus brings. There's nothing like a song that He gives to sing. I don't wanna go back to the world. There's nothing in the world for me. Oh friend, do you love Jesus? Oh yes, I love Jesus. Are you sure you love Jesus? Yes, I'm sure I love Jesus. Tell me why you love Jesus. This is why I love Jesus. Because He first loved me. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. He brought me out of the miry clay, set my feet on a rock to stay, placed His joy deep within my soul, and I can say heaven now is my home. Don't wanna go back to the world. There's nothing in the world for me. I'm looking straight ahead, not looking behind. Don't wanna go back to where I used to be. There's nothing like a peace